gabi sa tanan no. So nagpasalamat ko sa Ginoo no na kani nakapadayon ta sa atong Bible study. It's an opportunity for us to learn and also to encourage one another na sa pagpadayon dira sa ato ang pagpangalagad. So thankful po ko kay napog ko'y nakatunan isig usa ka Kristohanon and also somehow na kani bitang madasig pud ta. Kani bitaw dili man gyud na siya garantino na permi gyud ta naas kainiton dira sa atong pagpangalagad. Pero usahay no madasig man ta kung makita na to atong kauban nagpadayon bitaw dira sa pagpangalagad. So thankful gyud ko na naa ta ani atong Bible study kay dili gyud tanan na opportunity na makapaminaw. Ang uban naa man siguro yung mga daghang nagwali o ever na sila sa sayop na pagtulunan. Thankful ta nata sa right division no na usahay man gud mo matter gid siya sa atoa ang saktong pagtulunan kay og sayop gani ta daan, sayop atong baruganan and of course atong destination sayop pod. So thankful ta sa Ginoo no. This because of His grace kana nagatapok ta and that of course because of His blood we are saved. So ako ang verse karon is Hebrews 4:12. So usa nis pinakanindot na mga verses no. Mo ni siya iti mailhan gyud na bisag unsaon gyud nato og share sa gospel, di gyud ma-deny sa usa ka tawo no. Ang iyang kaugalingon na guilty gyud siya. It's because the word of God is the truth and it is the mirror of our sin. So Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunders of the soul and spirit and of the joints and marrow. He's a discerner of the thoughts and intents of the heart. So ipabasa lang nimo na daan ng pulong sa Ginoo, di pa ka mo explain. Ana gyud sakit na gina siya pero we need to tell the truth because mo man na siya instruction dira sa Bible. So all glory and honor praises belongs to God. Amen. Iinong sa tanan. So, pasalamat ko naka-appear po ko sa atong Bible Fellowship karon. Salamat po sa higayon no kay tagsa ra gining opportunity na maski naay mga gipangbuhat sa matag adlaw so tagaan gyapon natong panahon ang pulong sa Ginoo. So, importante gid kaayo na ma-fed up na tong atong Holy Ghost no kay lisod man gud day by day daghan kay tay temptation day by day di gyud na nato malikayan maski kita Kristohanon moabot gyud sa panahon na ang katapol sa matag adlaw. So thankful ko no na importante gyud ato i-fight no na maka-apil ka sa matag adlaw. Kay dili man ni permanente gud pila ra man ka oras sa matag semana so kinahanglan gyud nato tagag panahon. Thankful ko na sa maayong panlawas, pasalamat po ko no na okay na unta okay lang ang tanan. So mo man gyud ang pinakauna sa of course given naman ang atong pasalamat sa Ginoo sa salvation grace na iyang gihatag sa ato. So pray pod na ako na hinaut ta sa pagbasa nato sa chapter 21 sorry 22 makasabot ta no sa atong mga tagsa-tagsa na exhortation. Thankful ko always sa tanan kay ah dati bitaw no ang atong time kay kung katong panahon na wala pa ko naka-apil aning kukuha so wala yung kabalo kung unsay weekend so sa karon nindot kaayo no na at least ma-fed up man kay ang to be honest ba ang entero semana ba gid nato kay napuno ba gid sa kalibutan kay nagtrabaho ba ta so lahi gid ang atong ginahuna-huna kay unya ang trabaho na pud ang mga takmuson so kinahanglan sa karon at least man na matagaan nato og time kay importante man gyud na tagaan nato og time ang Ginoo kay temporary ra baya ang tanan diri. So mora na ang akong pasalamat. So ang akong verse no makita lang dito sa John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. So, importante kay no kay kung di man gud ka magtuon sa pulong sa Ginoo, dili gid ka magmabungahon. So, sama bitaw sa giingon ni sa John 15:5, I am the vine. So, siya gid ang mo support. Wala na may lain na pulong sa Ginoo. No? Kung wala kay pulong sa Ginoo na natun-an,
So luya kay kadili ka magbabungahon kay wala gyud kay mabuhat. Miserable gyud ka kung wala kay nahibal-an nga pulong sa Ginoo or even wala na nimo gi-apply sa imong life. So it's very important no na we should feed our Holy Spirit as always. So grace and peace. No, sa Diyos naman, pinagi sa itong Ginoong Kristo, niini kagabihan karon sa atong Bible fellowship. Pasalamat ko sa grasya ug kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Salamat kayo niini kagabihan nga nagpadayon ta sa atong Bible study ug atong katunan ang iyang mga pulong. Na isod sabton ang mga pulong niya isod protection mo lang magpasalamat ta para gairan ta sa balang espiritu sa pagkatuon sa mga pulong. Dili isod nang nagpasalamat ng kagabion karon sa atong Bible study sa Domingo. Na converse no na ako sa Roma sa John 3:16 kaya ang Dios naigugma pagayo sa kalibutan. Kasi ang mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron bisan kinsa nga nakatuo diha kanya dili kayo malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Muna gyud importante no ang kinahanglan gyud ng pagtuo ya sa atong Ginoong Kristo nga siya gipadala sa atong Dios Amahan diri sa kalibutan para sa atong mga sala. Kung kita nagtuo, kita makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Unang salamat sa tibok na itong kinabuhi, no? Bisan ingon ani sa atong kinabuhi, sa atong mga pisikal, bisan na tayo pambati, pero dala raman gyapon, makahimo lang gyapon ka sa atong nahanglan ng adlaw-adlaw, makalihok-lihok gyapon ka. Unang pasalamat ko sa Ginoo. Nang dalaygo ng Dios nga mahal og sa atong Ginoong Kristo. Amen. Mayong gabi kanatong tanan. Pasalamatan ako ang Ginoo nga padayon ta niining gabi una sa atong pag-exhortation sa Book of Acts. Masabtan na to ang iyang mga pulong. Salamat ko tibok semana sa Ginoo nga gihatag nga kinabuhi nako. Tagaan pa ko niya gihapon og kusog hangtod karon. Salamatan nako siya sa iyang yung gugmag kaluoy. No? Wala ko ilaing pasalamatan sa Ginoo kaning grasya nga iyang gihatag natong tanan. Ang kaluwasan nga walay bayad, the finished work of Jesus Christ, mao ni ang pinakaimportante nato nga masabtan gyud nato ning atong kinabuhi ba nga Kristohanon nga kita dili man gyud ta perfect nga pagkatao kay kada adlaw ta mga sayop naay pagkaluya naay daghang mga kita ba sa atong kinabuhi nga ni atas kalibutan struggle gyud pirmi no kada adlaw grabe gyud kaayo struggle gyud grabe ang mga tentasyon inana daghang kaayo no pero akong salamatan ng Ginoo nga ako mismo makapugong makahibaw ko unsa ning mga buhat sa daotana mao nga ako mukalma ra gyud ko no dili ko namo unsa pay akong buhaton no magpasalamat ko sa Ginoo nga naagyug koy sa akong kinabuhi naagyug koy kabag-uhan dili bay ko ingon ani wa bay koy pasensya sa nagdaang panahon no wa koy pasensya pero karon nga nabasa niyo ang word of God makaingon ko nga magpasalamat yun ang tao nga ako nakakat-on ko sa mga pulong sa Ginoo kay kung wa ko kakat-on lisura no mo na nga di ra bagyo ko mapugnanon dili ko wa ko'y pailob no pero karon nga nabasa na ko ang word of God naagyo ko'y pailob kay mag-ingon gyud ko nga ang Ginoo naghatag og saktong pagtulunan so unsa may mga problema so kailangan ko nga magpugong magkat-on pinagi sa iyang mga pulong mao na nga mahusay ra gyapon ang akong nahuna sa mga adlaw nga dunay mga problema no inana ba pero mo na akong pasalamatan sa Ginoo kanunay nga ako makahatag bitaw ko pagpugong sa akong mga dili maayo nga mga hunahuna ingon ana ba lisod kaayo lisod ang kinabuhing Kristohanon dili ko moingong nindot lisod baya kaayo mao bitaw daghang kay mga tao nga dili gusto maminaw aning pulong sa Ginoo kay kun mubasa kas pulong sa Ginoo matulid man ka no matulid ka ani kay pag tulid man
Di man niingon nga unsa ka nindot ni siya kung makabasa ang tao ani pero di ka basa padayon gyud na sa iya. Padayon siya mga buhat nga dili maayo pagsulting mga dautan bisag unsa na lagi giisip niya ning kalibutan atong gipuy-an. No? Mao gyud na ang pinaka kuan gyud aning Biblia ang atong ginabasa. Nya ato sa gyud ni siyang tuhuan. Ngano man pulong manis Ginoo. Mao ni atong kadlokan, the fear of the Lord is beginning of wisdom, knowledge, understanding sa iyang mga pulong ba. Mao nga pasalamat gyud ko sa grasyas kaluwasan, salamat ko sa kusog, pasalamat ko nga padayon ang Bible study matag Sabado ug Domingo. Kauban mo nako sa akong mga sa atong mga pagtigom no. Fellowship Sabado ug Domingo. Ayo salamatan nako padayon ang akong mga kauban sa pagpaminaw, pagtuon, pagsangyaw, ingon ana. Nindot kaayo ang word of God. Makapausab gyud ni sa atong mga kinaiya. Makapausab gyud kay ako gyud nang nakita sa ako mismong kaugalingon. Nalabihan gyud akong isuga, dili ko makapailob. Pero karon nabasa na ko within 14 years na. Nakaingon ko nga Ginoo, pagka maayo nimo, tagaan ko nimo maayong panghuna-huna. Nga dili ko mahimong masukanon, gamay bikil, masuko dayon ko, ana no. Unti-unti mang atong kinaiya, unti-unti man gud ni dili man ni basta-basta nga mawala dayon nga atong mga kahlihukan ba sa atong pisikal nga pagkinabuhi. Lisod ba kayo? Pero sa hinahinay mabasa nimo ang Bible, makakaton ra gyud ka nga mahimo kang mapugnanon, no? Mahimo kang mapugnanon sa pagsulti unsa man dinha, magpailog, mapugnanon sa inana. Mao ni akong nakuanan sa akong pag-study aning Biblia sa pulong sa Ginoo. Mao ang akong verse na adire sa kuan Ephesians 6:10 ug 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang wali sa pastor ini, no? Brad RJ ang wali pertig yung nindota. Sundan gid nako pirmi. Nindot gyud kaayo ang mga sulti. Maglig-on ta. Kay kung di ta maglig-on, di ta magtuon, amo lagi na. Lisod kaayo kung di ta magtuon sa pulong sa Ginoo, no? Kada adlaw magbasa gyud ta. Akong ipaminaw, Sister Maribek, nalipay ko. Nalipay yun ko nga siya nakakat-on siya niya na asi daghang mga taong na-recruit, no? Lipay ko sa mga nakaingon ko nga, Lord, ang akong giampo ba nga makakat-on yun sila, no? Naag yun nakakat-on sa pagdala sa maayong balita sa kaluwasan, pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, nalipay ko ana. Nga naag yun mga tao nga maka-apil sa libreng kaluwasan, pinaagi sa mga pagsangyaw, no, sa akong kaigsuonang mga magtutuo diha ni Kristo. Mao na akong pasalamatan kay kita kailangan man nato nga isulob ang tibok hinagiban sa Dios aron kamo makahimo. No, makahimo ta sa pagbarog batok sa mga lipat-lipat sa yawa kay kining kalibutan atong gipuy-an, porting daghanang yawa ang kalibutan atong gipuy-an. No? Grabe kayo ang yawa karon. Mo nga magbantay ta kanunay mo nang magtuon ta ayang pulong, no? Magkat-on ta aron ta makasugakod, makasukol ta sa mga lipat-lipat ining mga dautan, kining mga yawa kusog ayon nimo, kuan nimo, kabliton ka pirmi hangtod nga masuko ka. Daghan kay ni siya mga paagi kay bawo naman ta ni unsay buhat ining yawa, no? John 8:44 ang inyong amahan mao mga yawa. No, pakita nimo unsay buhat sa yawa, busa kita isulob nato pirmi ang armor, no? Isulob ginato ang pulong sa Dios aron ta dili ta madala niining kalibutan atong gipuy-an tungod kay ang kalibutan nagkagrabe ang mga dautan. So, careful na gyud ta maayo sa naglakaw ang panahon, no? Mga adlaw, mga katuigan. Mao na atong bantayan niya. Pasalamat jud ko nga hapit na pud matapos ang 23. Itagaan gihapon ta sa Ginoo og kinabuhi og kusog nga duna gyud makasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. No, lipay ko Enero hangtod karon nakapadayon ta sa atong ingon ani. Mao pasalamat ko sa Ginoo nining tanan. Akong ibalik ang dungog ug himaya diha lang sa atong Ginoong manluluwas. Amen. Tinuod na nung nakamanggit tayo kaluyahon, so pasalamat ko sa Ginoo sa iyang grasya o sa iyang mga pulong nga ato ang nakatunan
o gitukuan nato, naghatag nato og kaning recovery sa ato ang sitwasyon matag karon ug unya na manggid tay adlaw nga pertigyo natong luyaha, di man gyud na nato na matagna ang adlaw na manggi adlaw gyud nga napuno gyud ta aning sala ba nga natintal ta, nakasala ta, naluya ta. Mao gyud ni nga importante gyud nga atong nasabtan nga naagay renew ang luwas nga tao, ma-renew gyud ta every day. No, kaya atong basahon diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So normal ra nang natay kaluya, nakasala ta, kay matod pa ni Bro Angelo na ata sa spiritual nga gubat. So maigo gyud ta aning sala, no, makasala gyud ta kay naa man ta aning gubat sa unod, gubat sa wrong doctrine. O na nga doon na gyud time sa ato ang life nga maluya gyud ta. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, gibuhat ni Jesus Christ na luwas ta, na ata aning mga promises sa Ginoo nga naftuman gyud niya tungod sa iyang gibuhat dito sa cross. Mao ni nga ma-renew ta every day, natay renewal sa ato ang spiritual life, no? Pero sa atong panlawas, luya na gyud kay ta mo na nga ang solusyon ato ra gyud ning basahon ang pulong sa Ginoo, maminaw tag mga wali, unya magampo ta, makikistorya ta sa Ginoo nga nakasala ta, no? Maingon ta, Lord, nakasala gyud ko, sayop gyud akong gibuhat, wa ako malipay. Natay pakikistorya sa Ginoo mo na usas mga pamagi nga ma-renew ta, no? Ma-renew ta gikan sa sala. Okay, kaning giingon nga renewal dira, kaniging kaluyahon sa unod ba, kay naamang gyud ta pirmi aning unod sa kalibutan, naagid ta aning kabalak ka pirmi, naagid ta aning pagkadautan pirmi. Pero ang pulong sa Ginoo tungod sa grasya niya, ma-renew ta. Kay naa naman ang kapasayloan sa tong sala, pwede ta magig-istorya sa Ginoo. So salamat ta sa Ginoo nga naay grasya. Kung makasa ta, di naman mawa ang atong kaluwasan, di na sad mawa atong blessing, pero mag-uulang ta mo na makikistorya lang ta sa Ginoo para mugaan sa dang ato ang paminaw, dili ta magluya pirmi. Mugaan ba kay ang kaning kaluya gumikan man sa itong mga sala. Tinod. Kung gumikan na sa itong mga sala nga naatay mga hugaw nga espiritu sa itong unahuna. Muna nga magkikistorya ta pirmi, mangayo ta og kaning mangayo tag kaning wisdom sa Ginoo, nya magbasa sad ta, nya basta communication lang kita sa Ginoo through prayer, mao man na niya minotag mga wali, minotag mga Bible verses na usa na spagya aron makalingkawas ta sa kagulanan. Sis Mab, pasalamat. Okay, may gabi natong tanan, no? Ako nagpasalamat usab sa Ginoo sa gracious kaluwasan nga libre. Salamat sa spiritual understanding kasi ang tao nga nanatay spiritual nga salabutan, so makabalo naman gyud ta unsay sakto unsay dili. So kita lang gyud ang maglikay, pero dili man gyud ta pwede manginabuhi nga perpekto. Na gyud ang kasipyatan pero nagapadayon lang gihapon. So mo ni nindot sa tuwa nga nakasabot ta sa grasya, kay itong gusto sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas, nga una pa moabot ang rapture kita mamunga sa espirituhanon. Kasi daghang mga tao karon nga sige pangalagad, tinuig na pero wala lagi apoy bunga kay tungod sa sayop nga pagtulunan. Amo ni pasalamatan ako ang kadaugan, no, sa grasya sa Ginoo nga buhi pa ta, nakabasa na ta sa kamatuoran.
nga nakita mismo nato sa atong luha ka mata og atong napamatud-an sa atong kaugalingon dili lang sa mga leader mo na nga ang matag usa angay gyud magbasa og Bible kay bisag ingana po no naapoy usahay nga pagkatapulan ko pero kita ra man gyud ang makatabang sa atong kaugalingon. So mo na importante sa tuwa nga nagkahiusa para pagtinabangay sa kaalam ug maglig-on pa ang atong salabutan ug makapadayon pa sa atong pagministry. Ug ako po na nagpasalamat pud kuno nga ako nga isa ka leader na pod. So ako ra pod ang mag-engganyo sa akong mga gipangtudloan nga kami makapadayon pod sa among pag-Bible study. So nagpasalamat pud ko sa Ginoo kay mo-okay dayon sila ba kay naghangad karon nga tudloan nimo lisod kayo sila paapilon kay tungod sa kabisi silang unod na dala ba na distract pa sila. Pero naa man gyud na ang distraction pero kung ang tao gud nga rooted na dili na gyud na siya pwede. Wala na yung mga excuses nga nanong di ka kaapin og Bible study kay lawas naman ta ni Kristo, naluwas naman ta. So boto sa botana atong lawas dili na kita ang tagya mao na si Kristo. So mao na kita nga nakapadayon na ta nga magtaas-taas na kitag na nabasahan. So akong bersikulo no, 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and the Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So sa atong pagpadayon, anto sa maabot ang atong Ginoo kay ang kamatayon, minuto na lang, wata kabalo ugma or unya, pwede na ta mamatay. At least kita ready na ta matubang sa final judgment. Kaya maranong pasalamatan or glory and praises belong to God. Amen. Amen. Tinuod na siya kay agi na kita nang grabe kita kagulanan lagi kaning wa ta kabaw sa right doctrine. Wa ta kabaw unsa ning unsay pasabot na ning wa ta kabaw sa right doctrine, wa ta kabaw unsay kaluwasan, wa ta kabaw unsay will sa Ginoo karon. Wa ta kabaw unsay operation niya, unsay dealing niya nato karon. Kaning upat kung wa kita kabaw ani naarabay sige ingon bali diha nga kuan ka mo simba diskusyahon gyud kas Ginoo di na gyud dunggon imong mga pagampo nakasa gani ka tagaan kag mga silot sa Ginoo padadaan kag sakit padadaan kag problema padadaan kag katalagman mo na katong mga Kristiyanon nga wa sila kaila aning operation sa Ginoo mo na nagpailad na lang pud sila sa ilang relihiyon di sila kabiya sa relihiyon nga tradisyon. Kay mao lagi mahadlok sila ning kaning mahadlok sila aning mga tunglo, silot, mga panalangin, di dunggong ampo, tagag sakit, tagag problema, pobrehon. Mao man na ang kahadlukan sa mga Kristiyano ni kagul-anan nila mo na di gyud sila kabiya sa relihiyon. Kay kung mabiya sila, mahadlok mo sila aning upat. So mao na nga diha ko sa una, salamat ko sa Ginoo nakakat-on ko ana kay kuwap agyod. Sige na to raba og katapol makasa kita pirmi kay naatas unod kay naa laging katapol kung kabasa sa Biblia punan pas mga influence sa palibot nato punan pa ning mga salida TV nga na social media entertainment matintal man gyud kay ang atong unahuna masudlan man gyud di maayo labi na panan nato sa tong mata masudlan man gyud gyapon niya naa pa na yung mga tudlo ning relihiyon nga perti pang tunglo kung di ta makatuman kuno aning balaan nga kinabuhi tunglohon ta sa Ginoo perti gyud natong confuse karon perti gyud natong luuya karon wala salamatan gyud natong Ginoo sa grasya niya nga gitagaan tag kaluwasan understanding klaro gitagaan pa gyud niya greatly dividing aron makasabot ta unsa iyang kabubuton karon naa pa ba ning silot naa pa ba ning mga tunglo o vertikan batag mga blessings no kana kung nakasabot ka ana I believe nga naa-adyo kay kalipay, wa kay kahadlok na. Kabaw naman ka unsay buhat sa Ginoo, din agyud kam hadlok unsay saway sa relihiyon nimo. Kay kanira bang relihiyon kung unsay imong status karon sawayon jud ka. No, mingon ra ba ni ana ni simba-simba, wa nay panalangin. Ana ra ba gud mga relihiyon karon, mao na ang usa ka Kristiyano wa poy kaalam, wa poy kay balo aning rightly divided, perti po diyang hadlok ka mo na mobalik sa relihiyon. Ana Ato gyud ang bantayan na to lig-uno na to atong unahon na bisag gamay ra ta dire di ta magpaki daghan or gamay importante nga ikaw ako no makasiguro gyud ta nga tinuod niya ato ang pagturunan makabarog gyud ta
No, di tamang mangandoy pag mudaghan mo gamay, importante nga ikaw naa ka, ako na ako. Nga mo padayon ta maglig-on ta unya mga big tagkalag atong tudluan tong mga uban nga pagkabaw greatly dividing di ta mohunong. Aron pod sila nga maka-experience sila tinuod nga kalipay dira sa Ginoo. No, dili ta mga big ug kalag, dili ta mag-influence. Kita noy nadala noon, kita noy na-influence. No, dili pwede nga kami nagtuon, kita noy nadala noon, dapat atog yung barugan to pagtuo nga malipay ta kung nadani na to. Kay nganong makaingon ta malipay ta nadani, siguro man ta kabalo ta nga tinuod ang atong gitudlo, tinuod atong baruganan. So kalipay na tong natay madani sa tong katulunan. Dili kay kita mo gisunod nila. Pasalamat ko. Ang akong pasalamat makita sa Romans chapter 12, verse 3, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith." So, dapat di ay no, dili ta kanang taas kay ang atong panglantaw sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, tungod kay ang importante manggod nga gitan-aw dito sa Ginoo ato mang kasing-kasing ang ato ang faith diha kaniya. So dapat gani magbalantayon ta kay dili man ingon nga isip luwas ta, isip ko sa kakristohanon, dili na gyud ta matintal or di na gyud ta mada sa kalibutan. So once gani nga mo start na ta og think or di na ta mo appeal og fellowship, hinay-hinay na siya nga pagka-drag nimo sa kalibutan. Pero kung mubarog ka, mas maayo. Pero kung imo gani siyang biyaan, mawala jud ka sa group. Tungod kay di naman kakahuna-huna nga mahadlok sa Ginoo kay nibiya naman kasi iyang hinahinay siyang pulong sa pagbasa. So kana ato gyud dapat magbalantayon ta sa atong buhat, sa atong huna-hunaon. Huna-huna pa lang daan na siya impact sa ato ang buhatonon. So take heed gyud ta. Dili nato siya hatagan og panahon nga ang yawa mubitik sad ka nato or mohatag sad siya ato gyud makabisihan kay bawo man jud kuno na dapat mo balansi gyud ta or dapat nagyud tay time sa Ginoo or mas daghan jud ang time sa Ginoo. Pero kanang kuan jud ta dapat stand still ta, firm sa ato ang basihanan tungod kay naman gyud tay basis na naman tay scripture nga gibasihan ato siyang padayonon. Sa una gani padayon gyud ta sa tong relihiyon nga wala gyud ta nalibog pa ta ato. Wala pa ta sa atong tarong panghuna-huna nga wa gyud kaha ni ang amo ang gibarugan. Maluwas ba jud kaha mi? Nga ana man gyud ta sa una pero nilahutay ta. So how much more karon nga kanang bugat na gyud atong basis sa Bible na gyud ta nagbase sa pulong na gyud ta sa Ginoo. So lig-on na gyud ang atong pagtuo diha kaniya. So dapat dili ta mo wave ang ato ang faith diha sa Ginoo, di ta mapaling-paling kay tungod nasagpa na jud ni nato tanan kung sa tinuod lang. Nasagpa na gyud ta ni tanang mga pulong sa Ginoo, nasakitan ni agi na ta ana. Pero nagbarog gihapon ta mo nang always tang magpasalamaton tungod kay wa ta na offend sa pulong sa Ginoo, instead ni learn ta sa lesson nga mo grow di ay ta sa iyahang knowledge. So mao siya ang dapat natong bantayan sa ato ang huna-huna pa lang daan sa nato siya buhat. Wala ako mapasalamaton karong kagabi una Brad. Amen. Na ay makuha na ko dira sa verse 14 nga sentence no nag-ingon diha, "The will of the Lord be done." So ang iyahang kabubuton mo'y matuman. So sa atong life as Christians, daghan man gud tag kahadlok tungod ang ato ang ginahuna dili subay sa kamatuoran. So makonsider ni nako sa akong gibasa, makonsider ni nako siya nga ang ato ang fear aning kalibutan na nga dunatay kani-ganing naagyapon ta aning paghigugma sa kalibutan, kaning kahadlok sa mga physical nga mga mawala sa kalibutan. Kaya akong gibasa ang verse 10
verse 11 and verse 14, natay makita diha nga niingon ang Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. So ang tag-iya atong bako si Paul man. Nya ingon ra sa verse 12, besought him not to go up to Jerusalem. So akong nasabtan dinhi nga human sila nakabalo nga ang tag-iya anang belt unya si Paul. So based sa discussion ani ni Agabus, which is ang prophet sa verse 10, nasabtan na ni sa mga kauban ni Apostol Paul nga mga believer nga kani si Paul mamatay tungod dito sa Jerusalem, gitinguha man siya nga patyon gyud siya. So in verse 13, nang hilak unya nag-question si Apostle Paul dira, for I am ready, insya unsa man ang inyong paghilak o ang inyong kagul-anan. Ningon siya, gipamatud-an diha sa Espiritu sa Ginoo through ni Apostle Paul nga I am ready to be bound not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. In verse 14, ingon siya dira, and he would not be persuaded. We ceased, saying the will of the Lord be done. So natay lesson makuha dinhi. Ang lesson ani nga dili ta mahadlok mubiya sa kalibutan. Dili ta mahadlok nga mawala tag sayo sa kalibutan. Kaya ako yung nakita nasabtan ang kahadlok sa physical nga kawadon. Nga ang usa ka tawo, ang Kristohanon, nalipay pa siya nga magdugay siya sa kalibutan. No? Akong gibasa kang Apostle Paul nga mga statement niya, niingon siya sa Philippians chapter 1:21, living for Christ and to die is gain. So ang iyang life kuno nagdepende sa gitudlo sa kabubuton sa Ginoo. Mo na the will of God be done. So na-realize sa mga katawhan dinhi nga ang kabubuton sa Ginoo mao gi matuman. So ang gusto sa Ginoo nga ipakat-o nato kita nga mga reader ani nga dili gyud nato igugmaon ang kalibutan nga mura ganig mahadlok na mamatay og sayo. Mura tag mahadlok nga doon natay mabiyaan aning kalibutan na natay kahadlok nga kana ganing mura gusto pa gyud ta magdugay diri sa kalibutan ba. Another statement ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:8 nga gusto na gyud siya nga mabiya aning kalibutan na. Naman sa siya statement sa Philippians nga gusto na gyud siya mobiya. Mas ganahan siyang mamatay kaysa magpabilin sa kalibutan. Usahan ng 2 Corinthians 5:8 na gusto siyang moadtog langit kaysa sa kalibutan. So, makita na to karon, gusto ba tang mamatay na? Gusto ba tang excited ba taan ng langit? Excited ba taan ng biya na taan ning atong kalibutan diri? Kung excited ta na no, atong tumanon ang kabubuton gud sa Ginoo. Unsa jud ang iyang kabubuton? Kanig yung gamiton gyud nato ang atong lawas sa pagpangalagad sa Ginoo. Di gyud ta mahadlok nga makadungog tag pawalihon ta, mura tag mahadlok, mura tag mo back out sama sa example ni Sis Marshall nga si Jonah no nga gitagaan siya opportunity nga makawali siya apan di siya gusto, i-back out siya. Naidaghan mga Kristohanon ana ron nga tagag opportunity nga ikay wali dito, support ka diri. Pero dili mo support, di mo wali. Kay nahadlok. Nahadlok masakit, nahadlok unsay may tabo niya sa unahan, naa iyahang kakulba. Kanang ingana nga klase, pangutan-on nato tong kagalingon. Makaingon batag the will of the Lord be done sa atong life. Kung di kita kaingon ana, naa kita anang
kahadlok ta nga mahadlok ta mga lagad sa Ginoo, mahadlok ta muhatag og kwarta para sa Ginoo kay mao lagi mahadlok ta mapobre ta. So, na may nga ng Kristohanon gud nga di mo support sa ministry kay mahadlok lagi mawad-ag kwarta. Kay dili na daw wa na day blessings karon. Kung naagtaan ng the will of the Lord be done, ang tanan buhaton nato para sa Ginoo. Wag tangon na ni natong atong pagtigom sa kalibutan nga murag ato na yung gihimo na gyud ni nga magdugay kita dinhi ba. Tangon tani kay kung naataan ng ato yung pagigugmas kalibutan nga murag mahadlok ta moad-an tag gamit, mahadlok ta nga moad-an tag kwarta. Di kita kaingon sa tong self, the will of the Lord be done. Kay kung di nganong di ta kaingon anak nga iyang kabuton wa man ta magkinabuhi para sa Ginoo. Pero kung parehata ni Apostol Paul nga ang iyang pagkinabuhi para gyud sa Ginoo, siyang statement sa Philippians chapter 1:21, ingon gyud siya, for to me to live is Christ and to die is gain. So ang iyang nagbase ang iyang kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Mao na kung ingon ang Ginoo, wali didto adto ka didto, wa siya pakialam, mamatay man siya didto, pusilon siya, tunggabon siya, no? Unsaon siya didto, gapuson ba siya, beheaded ba siya didto? Wa siya pakialam. Ang iyahang nasiyang una-una nga ang kabubuton sa Ginoo matuman pinaagi niya. Mao pod ni nato karon, unsa may kabubuton sa Ginoo nato karon? Gusto sa Ginoo nga daghan ang makabaw aning rightly dividing. Gusto siya nga daghan ang makabaw aning kaluwasan nga di nakakinahanglan magampo, di nakakinahanglan mohangyo, di nakakailangan mosud og relihiyon, di kailangan magbuhat og maayo. Mo na siya kabubuton sa Ginoo. Gusto siya nga makabaw ang tao ana kay kung di ta mowali ana kinsa may mopuli. Mopuli no ang mga taga Jehovah, Baptist, Katoliko nga ang itudlo nila buhat kag maayo, ngay kag pasaylo, hangyo ang Ginoo, pagbautismo sa tubig, pagsakripisyo, pinitensya, tumanang na po kasugo. Mo na ilahang itudlo. Kana kabubuton din as Ginoo. Matod pa ni Apostle Paul ang magwali sa Galatians chapter 2. Chapter 2 ang magwali kuno og, if I'm not mistaken, Galatians chapter 2 magwali kuno og another gospel. A course, let him be a course, tonglo. Una dulumtanan kay sa Ginoo. So mao na nga kung naa gani mga opportunity nga makasuporta sa ministry, magkabuhatag mga gospel tracts, makatabang tas mga nagministry nga at least na lang makapliti, makapaggasolina siya, adto niya dito, ma-encourage siya nga makapangalagad, nya naatay kwarta, abunda ta, ato suportahan bisag kinsa nato nga naibaw-an nato nga nangalagad yung siya taro sa Ginoo. Nya aside sa suporta sad kita, suportahan sa nato pinaagi sa kung nagay mga opportunity nga ingnon ta ikay wali dito kaw, tabangi dito na Bible study, tudloi dito. Ayog ingon nga, adi lang sa ako kay di pa ko ready. So pangutan na, pariha ba ka ni Apostle Paul nga ningon siya, the will of the Lord be done. So pariha ba ka og tinguha niya? Kani gisuwat ni siya kay gusto sa Ginoo nga mapariha ta ni Apostle Paul. Di siya gusto nga di ta mapariha ni Apostle Paul. Mabitaw nga magkainuklog ta karon, mura ta og maguol nga makita na to ba nga kani nga mga bersikulo ha makaingon ta nga ako di ay no wa gyud ko gibuhat para sa Ginoo. Abi kog na ako gibuhat pero wa gyud ko gibuhat. Atong pagbasa ni nakatuog di ta ngano man ang atong unahon na busy kay sa pakalibutan. Muna nakatuog ta og pagbasa na to ni murtag nakamata, nakaingon ta grabe si Apostle Paul gyud. Ang iyang desire iyang yung giwala iyang pagigugmas kalibutan. Matod pa niya dira sa Romans chapter 12, makaingon na gyud ta dira, ingon gyud si Apostle Paul nga i-renew ang atong unahuna daw, inshallah. I beseech you therefore, brethren, Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ingon pag just Galatians chapter 1 at chapter 2. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ingon pag siya dira sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. And that he died for all, and that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Ingon pag siya sa 2 Corinthians 5:17, all things are become new. Ingon pag siya sa Romans chapter 6:4, walk in the newness of life. Colossians chapter 3 verse 4, our life is Christ. So if our life is Christ, then all our decision sa atong life, all our desires and motive and goal is what? To do the will of the Lord. Or let's say, let the will of the Lord be done. So mo na siya. So kung di kita kabuhat sa iyahang gusto, usara gyud na natulog na ta sa atong Kristohano na kinabuhi. Wa na ta mga alagad, nagtuo ra tag ng alagad ta pero wa day ta ng alagad. Naa ta sa comfort zone, nitago ta nga kita untay na ay kamatuuran kay kita mo'y nakabaw sa tinuod nga gospel. Pero unsay atong gibuhat, nitago ta, nahadlok ta sama ni Jonah. So ang pangutana karon, kaingon ka ta, let the will of the Lord be done sa atong kinabuhi. So kung di kita kaingon na ang atong paghigugma naa na Dios kalibutan, natulog na kita. So I hope nga this verses chapter makahatag natog enlightenment unya makamata ta sa atong kinabuhi mo nang ingon sa Bible. Examinon verse mo sa itong lulo nga examinon natong atong pagtuo kung naa pa ba ta dira basigwa na ta. So I believe na amang kita mga kasipyatan ganina gahapon, wag tango na lang na nato move on ta sa itong mga kasipyatan. Usa ni siya sa paagi nga aning bersikulo ha kani atong gibasa karon. Usa ni sa paagi nga gipamata tas Ginoo giwarningan ta niya nga napuno na gitas kalibutanhon nga mga tinguha. So atong wag tango na no kay gipaymangnuan ta sa Ginoo karon di man ta malipay kung naatas kalibutanhon nga mga tinguha. Dapat ato ang tumanon unsay gusto sa Ginoo. Kay siya na may Ginoo nato karon dili naman kita. Giluwas naman ta niya, naa naman ta sa lawas niya. Baga naa na ta sa iyang kingdom. So ang magbuot na sa atong mga kinabuhi karon ang Ginoo na. Busa ang atong mga tinguha subay na sa iyang kabubuton, dili na sa atong kaugalingon. Usbo na nato, ato nang tumanon, ato nang iubi. Kung di ta mo ubi ana, di ta maglakaw sa kamatuoran, sa sakto na ata gihapon sa sayop nga dalan. No, magsubok gyapon ang atong espiritu, di malipay. Gusto man katang malipayon sa atong Kristohanong kinabuhi, so atong tumanon unsay gusto sa Ginoo. Di nato tumanon unsay atong gusto, di man ta malipay ana, kalaglagan ang dalan sa ato ang kinabuhi sa atong kaugalingon lang dalan sa kamatayon. Romans chapter 8 verse 6. So ako na bless ko ani nga mga verses na kainluklog sa ko sa akong kaugalingon ani kaingon sa ko nga I have to do my job yun. Anong kita buhaton gyud nato tong job para sa Ginoo kay kaning atong pagtuo gyud tinuod gyud ni kay naamang gyud tay mabasa. Kasi ari lang ko sa kuan. Sa verse 30 o 31. Og sa tibok nga syudad na ukay ang katawhan nga nagdinaganay og sila midakop ni Pablo og mibira kaniya pagawa sa templo og nilayon ang mga pultahan isirad-an. Sa 31 og samtang sila nangandam nga sa pagpatay kaniya ang mga balita miabot ngadto sa pangulong kapitan sa panon nga tibok Jerusalem anaa sa kagulyang. So akong nasabtan nako ani kasi una pa man siya gidakop na propesya naman ni Agabus dito na propesya na ni Agabus ba nga ang mahitabo ni Paul ato sa Jerusalem
Mao to ang gisulti nila Talyo og ni Lolo nga naay mga tawo nga nag-concern kay Paul nga dili moadto dito sa Jerusalem kay naay mga mahitabo sa iyaha nga patron siya. Pero tungod kay si Paul, kuan siya kanang wala siya angay kabalakan kay ang Ginoo perminting nagauban sa iyang ministry. So ang iya lang gipadayon tungod lang sa kabubuton sa Ginoo nga mabuhat niya. So dindot kayo diri no nga sa kuan ni Paul diri bisag nigidakop na siya ning hangyo di siya sa kapitan nga tagaan siya og chance nga makawali sa tanang katawhan ug ang daghan siyang mga lingwahe nga nahibaw-an nagamit pod niya sa iyang pagministry. So lain-laing tawo iyang nasortihan tungod sa mga lingwahe nga mga kaalam niya. So ang akong nasabtan lang gid ani no nga kita nga nasayod ta sa kamatuoran nga natay kaalam diha man gud ta no nga confident ta magpadayon sa pagwali sa kamatuoran kasi kung diri man gud physical pa man mo ingon ni Talyo nga mga tao karon perminti daw nagauban ang Ginoo sa ilaha pero panahon sa grasya dili na magauban ang Ginoo sa tuwa kung wa gyud kasayuran ang tao no sa saktong doktrina wala gyud nag-uban ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So ang karon sa panahon sa grasya kung ang mao gini ang pagtuon para ready ta mo deliver sa mga tao nga atong ma-encounter sa pagpangutana, ready ta mo tubag. So mao na ang labanan karon nga ang tao makabuhat ra gyud ang tao aning butanga kung ang tao po naa po siya i-desire sa pagpagamit sa kahimayaan sa Ginoo ba kasi sayon ra man gud ang gipabuhat sa Ginoo karon sa grasya kumpara diri sa panahon pa sa nila Paul kasi mas grabe gud ang ilahang kahimtang. So, naaga po ang panaglalis mo po ni karon sa grasya, panaglalis sa doktrina kasi duha man ang doktrina sa Israel ug doktrina sa grasya mo gini kuan karon kontrahanay ba kung kisa ang kamatuoran muna kita nga magbarog ta sa kamatuoran bisag gamay ra ta ang importante makapadayon nato og deliver ang right division kasi mao gini ang mga tao ba naa ang kalibog tungod sa wala nagkabahin-bahin ang ilang pulong tungod sa ilang leader pod nga wala pod naluwas mo na siya no nga angay gud ang magwali no ang nakasabot sa saktong kamatuoran kaya mo ra ni ako nasabtan na all glory and praises belong to God. Amen. Sunod. Ako mo sumpay lang ko no, nakita man nato diri no sa 21 ang mga importante nga atong masabtan diri no nga gitong gisulti ni Brad Talyo ni lolo nimo mo ni ang pinaka kuan jud diri nga makita nimo unsa ang mga gipangbuhat gyud ni Pablo may tungod sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Daghang mga kagubot, kaguliyang, katong diri sa may 30, 31, kagubot, kaguliyang sa iyang mga pamatuod sa maayong balita pero wala gid siya mahadlok no sa kamatayon nga moabutay ng kamatayon niya. No, niingon man gyud siya diri klaro kay ning giingon diri nga bisan pa man kaning 12 ug 13 nga ris 14 kuan kay ni nga pagkasulti ni Pablo no usbon lang ni nako og basa no sa 11 to 12 13 14 sumpay na ni siya kani gud si Agabus usa ni kuan gikan ni milugsong gikan sa Judea usa ka propeta nga ginganlan og si Agabus ug sa diha nga siya miabot ngadto kanamo siya mikuha sa bakos ni Pablo. Paminaw na gikuha niyang bakos ni Pablo ug migapos sa iyang kaugalingon nga kamot ug mga tiil ug miingon sa ingon nagasulti ang balaang espiritu sa samang paagi ang mga Hudiyo sa Jerusalem mugapos sa tao nga nanag-iya niini iyan ang gisulti daan gisulti niya daan nga ang nanag-iya niini si Pablo man gapuson ug mutugyan kaniya ngadto sa mga kamot sa mga hintil. Mao na iyang gisulti ni Agabus ngadto sa mga kaubanan nga mga katawhan. So kini nagpasabot na siya nga dunay mahitabo ni Pablo sa iyang paglakaw pag-adto sa Jerusalem. Kay na naman siya gisulti daan. Unya pag-abot diri nga itugyan kuno ngadto sa mga kamot sa mga hintil. At tinuod man na. Tinuod na. Kay kinis Pablo karon kung atok yung basahon ng iyahang mga sinulat, daghan siya gisulat kay sa uban nga mga kuan kang Peter wala man gamay kayo. Siya ra gyud 13
ka books ang iyahang nasulat. Mo na nga nahimo gyud kita nga manununod sa iyahang mga wali sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kay siya man gyud nagdala. Kay gisulti na nga diri ug mutugyan kaniya ngadto sa mga kamot sa mga hentel. Ug sa diha sa 12, ug sa diha nga kami nakadungog niining mga butanga, pareho nga kami ug sila nga gikan ni anang dapita mihangyo kaniya nga dili na mutungas ngadto sa Jerusalem. Ang iyang mga kauban dili na gyud musugot. Mo na giingon ni Brad Talio nga warning nga dili siya paadtuon ngadtong dapita kay duna gyud mahitabo sa iyahang pagngadto. Unya unsa may gitubag yun ni Pablo? May sugon kay Pablo si Paul gyud nga nagsangyaw no sa sugo sa Ginoo. Naginusara ra ba ni siya? Naginusara ni siyang pagsangyaw daghang kagulanan nga miabot niya. Naginusara ni Pablo. Unya si Pablo mitubag. Unsang ipasabot ninyo sa paghilak ug sa pagpikas akong kasing-kasing? Murabag nakita ni Pablo nga naghilak ang mga kauban niya, unsay but pasabot? Nga ako muundang, muadto, dili ko mudayon. Muadto man gyud siya. Unsa may but pasabot? Kay ako andam na dili gapuson. Dili lang gapuson apan pagpakamatay usab didto sa Jerusalem alang sa ngalan ni Ginoong Kristo. Nindota siya mangisulti no? Nindot kayo. Akita andam bataani sa ato nga mga kalihukan sa atong mga pagsangyaw unsa may dangatan nato sa atong mga pagsangyaw kay naamang gyud mga dili mayong panghitabo. Ay kung ingna nga katong mingon ni Brad Talio ganiha nga adto ta bisag adto atong kabundukan asa dapit total namang Ginoo. No? Wala na. Kay karong panahon na itagaan na tag wisdom sa Ginoo. Kailangan tang magmatag yun ta sa saktog yun nga mga pagtulunan ining atong gibasa. Kay kini si Paul duna manig yun siya kanang ang gahom ba sa Ginoo nga iyag yung gidala-dala. Kay kini si Paul mao man gyud ni siya ang kanang naghatag og mga paliwanag may tungod sa libreng kaluwasan. No kay wa man ni siya mudawat og kuan god kanang pagdawat niya nga naghatag ang tao ang Ginoo man dito sa Galatian 1:11-12. So makita nimo unsa ka isog ang iyang mga panghuna-huna. No, ang iyang mga panghuna-huna nga siya muadto. Andam siya sa gapos, gawas anang gapuson patyon pagyon. Tungod lang, andam siya magpakamatay tungod lang sa ngalan ni Ginoong Kristo. Mga pangutana man is atong kaugalingon. Mao bitaw daghan kaayong mga Christian karon nga dili gyud mo sangyaw kay mahadlok, malisang, unsa unyay dangatan. Ako na lang ma-recall na lang nako ang akong mga pagsangyaw sa nagdaang panahon. Gihukman ko sa akong mga silingan, madugays madali kana siya. Sige daan ng trumpa, daan ng Biblia unsa na yang ipangdala. Nagwali-wali didto sa Gaisano. No, dahang kaing tao madugay po silong yun na mamatay yun na sisita. Sa mo na ilang sulti, mamatay yung kuno ko sa pagwali ining mayong balita unsa kuno ni akong gipangwali ang mga unbeliever ng akong mga silingan. No, 14 marikol man gid nako. Kay wadto man ko maginusara, magbitbit aning akong daghang kaayong mga dala. Onya giingnan ko, uy asa naman ka? Sige naman lang kaglakaw. Madugay no himpusilan gyud na siya sa iyahang lakaw-lakaw anang unsa na iyahang gisangyaw kanang iyang Ginoo gisaway gyud ko ta nangamatay na ganitong nagsaway no nya ko hangtod karon buhi pa mao ni mahitabo Nauna pa rin matay kita. nauna pa man kay kamatay tanawa unsa tay nako mao na nga ingon ko kining pulong sa Ginoo gamhanan ni sa matag usa ka tawo nga mituog misalig yun nga tinud-anay. Gamhanan man ning Dios nato di man niingon nga kanang nagpabitay-bitay anang kahoy dihan dapita nga mao na gihatagag kuros-kuros sa mga tawo. Mao bitaw nga klaruhon gyud nato wano ako dako gyud ko kaayog pagsalig sa akong Ginoo. Kining Ginoo nako
nga buhi. Kay nga naman, mahinumduman man ako ni ako maning gibasa kang Pablo ba, unsa gyud ang iyang mga gisulti, andam siya di lang kay gapuson kundi andam siya magpakamatay tungod sa ngalan ni Ginoong Kristo. Okay, kita sa atong mga pagsangyaw, wala ba ta kay balog unsay dangatan nato? At gahapon unsa to yang atong nabasa diri? Nabasa ni nato nga niadto siya, nilakaw siya, wa siya kay balog unsay mahitabo gihapon niya. Wa siya kay balog. Tungod na sa iyahang pagkamatinud-ano na ba sa iyang pagpangalagad ni Jesus Christ. Mao na nga masibuton siya sa pagsangyaw gyud sa kaluwasan sa matag usa ka tawo. So sa ka tawo iya gusto gyud niya. O bitaw nga sa atong pagtulunan sa Timothy, nag-ingon gusto sa Dios nga ang tanang tawo makabaton og kahibalo sa kamatuoran. O man ang gusto gyud sa Ginoo. So siya sa iyang journey naningkamot ni siya. Mamatay man siya o unsa man kay kini patyunon man siya. Dakop naman siya kanagong ang mga tao go gipadakop dahil siya dito sa templo. Diri sa mga verses diring uban gipadakop na siya sa mga tao mga Hudiyo nga napungot niya. Nagdinaganay, nagkaguliyang ang templo tungod kay ilang ipapatay si Pablo. Unsa gyud ang sistema nato sa atong kinabuhi pug karon nga panahon sa grasya. Di ba ta mahadlok sa atong mga pagsangyaw? Kay kini kong pagsangyaw dili man ni basta-basta. Mahiagom ka sa mga sugilanon kinanglan taas kag pailog kanang naagyud kay mga gidala kanunay nga mga pulong sa Ginoo ba. Kailangan ni siya pirmi. Kay kung ikaw mahadlokon ka kanunay ang imong panghuna-huna duha mahadlok ko mo sangyaw unsa unyay mahitabo nako. Pero si Pablo wa gyud si Paul. Buot siyang mamatay unsa pa man tungod lang sa atong Ginoo. Unsa ka kumbaga grabe ang iyang mga gibuhat mahitungod sa gisugo sa iyaha sa Ginoo. Gisugo man siya. Ngay ipasangyaw mahing balita sa kaluwasan. Ang misteryo siya mo'y naghimo ning tanan gitagaan sa revelasyon sa Ginoo para sa kaluwasan sa mga kalag sa mga katawhan nga mituo musalig sa ihang mga gipang pamatuod. Sige siya pamatuod pero tan-awa ang mga tao nga mga Hudiyo. Unsa may iyang gibuhat? Unsay ilang gipang buhat ni Pablo? No, kung makita nimo ning atong gipangbasa gyud gikan pa aning sinugdan gikas Mateo hangtod naabot atas buhat hapit na matapos sa Book of Acts, makita nimo kanunay ang mga katawhan, ang mga tao nga wala gyud pagtuo nga tinud-anay sa pulong sa Dios. Wala gyud. Nagpabilin sila nga mga buta sa ilang mga pagtulunan. Mao bitaw nga daghang mga kining pagsangyaw ni Paul, daghan siyang mga nahiaguman nga dili maayo. Daghan siyang mga kauban gani. Katong gipangbato, daghan kay diring mga entrante sa Bible nga iyang kauban nga nangalagad unya mao na namatay. Dili lalim ang pagsangyaw niya kay naginusara man siya. So kita karon magsangyaw ta mura mag dili gyud kaayo pares aning iyang pagsangyaw. Lahi man ang kaniadtong karon. Kini sang ato karon sa panahon sa grasya, nay daghang badlongon. Daghang badlongon sa imong pagsangyaw dunay gyud daghang magbugal-bugal. Katawan ka. Daghan jud kaayo. Daghang dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Kay kini kunong pulong sa Ginoo Bible gisulat og tao. Daghang argumento ining Biblia. Kung imo ning kuanon kanang basahon niya na magsangyaw ka, daghang kayong argue may tungod sa pulong sa Dios. Mga tao nga mga naagyod sa tradisyon, mga relihiyon. No? Ako wala na lang ko laing pasalamatan sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa atong mga kaubanan nga nakabatuntan ining mga pagtulunan nga ingon ani nga maglig-on gyud ta hangtod sa kangturan, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mamatay man ta o maabdan sa rapture unsa man di na gyud ta mobalhin.
sa atong mga pagtulunan nga sama niini. Kay daghan yung kairong mga tao nga wala gyud mahisubay sa saktong dalan sa kamatuoran. Mupadulong man gyud sa impierno ang tao inig kamatay kung wala gyud sa tinuod nga pagsalig sa dugo ni Kristo. Finished work ni Kristo, ang buhat ni Kristo. Magbuhat man ang mga tao sa ilang dalan, unya kay sila ragyoy sakto. Mao nga alaot ang usa ka kalag nga walay pagtuo sa tinuod nga Ginoo. Kay naa man gyud ang mga tao karon bisag unsaon nato paningkamot, naa man gyud ang tao di naman sila matarog diha sa ilang pagtulunan. Ug magsangyaw ka, kasuk-an gani ka. Daghan kaayong mga kuan ang kalibutan karong panahon na busa kita sa atong mga pagsangyaw nga unta kita mahimutang matinud-anon ba. Kining kahadlok di man ni nato malikaya ning hadlok ba. Pero kung ikaw tinuod dili ka gyud mahadlok. Di ka maulaw. For I am not ashamed the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Mao na siya, no, di na to ikaulaw, di lang ta mahadlok. Kalma lang ta, basta hinay-hinay, hangtod nga kita makahuman sa atong lumba. Kay lumba man ni. Lumba ni, hangtod pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili man nimo itong Pinoy-anan ning kalibutan. Dili man atong Pinoy-anan. So maninguha ta sa lumba sa dagan aron makakuha ta og unsa man. Makapuyo ta dito sa langit. Makahatag tag kalipay sa Ginoo. Balos sa iyang pag-antos, sa iyang pagkamatay sa krus. Giunsa gyud ta pagtubo sa Ginoo. Mao nga kita mamalandong kita kanunay ba kay daghan mga tao karon nga nakadungog ani unya laayan sila sa atong pagtulunan. Mao bitaw gamay ra kay ta kay dili man good ang tao kining atong pagtulunan no. Lisod kaayo ni. Moabot ang time nga pulan ka. Kapuyan ka. Kapuyan ka, boring, inana ba? Daghan kaay tagunahuna kay struggle man atong unahuna matag adlaw sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Natagina nato kun mo padayon bata pagtuon sa Bible, mo padayon ba sa tas atong mga binuang yapong mga buhat. Nara gyud nato. Boring ang kalambutan gyud. Boring gyud ang kinabuhi sa tao basta naara sa kalibutan. Lisod man gyud ni kaayo. Lisod kaayo oy. Mao nga kita sis Darlene pa magbinantayon ta sa atong pagkinabuhi kay dili baya gyud ta ingon nga tanawa gud na daghang mga apil maminaw unya murag masakitan atong nangaging simana do na ni argue sa GC kay lamang ko ato taga Bulacau Pardo man to no unsa iyang mga kuano tanawa gud daghan gyud kaayo nga mga tawo nga moargue sa pulong sa Ginoo. Kay kining Biblia di man sila motuoan ni. Ang gituoan nila unsa kanang mga sultian ng naas dakong simbahan. Nya ni asay mga nag-claim of Christian na mga kasimbahanan nga multing daghana ang mga sugilanon ani puros panindot, padato, hatag, no? Pero kining ato kulba ka ining pagtulunan sa right division nga pagtulunan oy. Kuyaw kaayo ba? Lisod. Unya ang mga tao ani maburingan, adi na mo intra unya puro gyud pahimangno. Always na ipahimangno. No? Permanente gyud. Nya kailangan mo basa ta. Yun ana ba? Pagpalig-on manggod kung atong sabton, mga to ingon Sister Darling bisag na igo ta unsa nakasabot ta, di ta masuko. Kay mo may tinuod. Daghan mga tao makadungog gani anang mga ingon ana nga mga sulti, dili na sila mangundang mao nga daghang kasimbahanan karon dire sa Karkar, dili sila muwalig impierno, dili muwali aning mga pagbadlong kay mahadlok og muundang. Kinahanglan ayo-ayohon yun nila ang tao. Aron dili muundang. Ngano man, to may kwarta, ang tayets firme. Mawad-an man sila kung ilang mawad-an sila mga katawhan nga moadtos building. Kung ilang pasakitan firme muundang yon. Kaya naagyo ko'y amiga, Assembly of God, ni undang. Kaya pirmi lang ko nung pasakit ang pastor. Unya, sigsag pangayo. 5 ka anak. Daghang kasimbahanan gyapon nga nag-claim of Christian.
Deres Pilipinas, maliban ang dako kang simbang Katoliko, kwarta gihapon na, mura lang gihapon og Katoliko ang mga tudlo. Kay hapyawon ra gyud, dili gyud isulti ang sakto. Dili isulti ang sakto. Ngano man, madlok man sila nga di na mo balik ang tao. Kay kwarta man ang ila. Awa god, mo nga kita sa atong mga pagtulunan, mo bitaw nga niingon ang akong amiga, kanong si Pablo ra may inyo? Oh, mingaw man kayo si Pablo ra gyud niya. Usa na lang dayon ang uban. Unya, dili na di ay mo apil aning Pasko. Daghang kay pangutana kay Pasko narbas ila nagsige nagtukar kaguliyang aning Pasko, no? Daghang pista. Oh, naay daghan. Mao ningon ko nga inyo ra pud na. Kay ako dili man kugod mo intra ana. Giwala na ko na. Ningon ko makagasto pa ta na. No? Sila dili man kay naamang gyud sila gyapoy mga decor unsa ilang mga buhaton, dagan-dagan, sayaw-sayaw, porbida na kayo ko dili ko ana. Di ko mo apil sa inyong mga hudyaka. Ningon ko kay lahi man akong pagtulunan. Daghang kayo nagsingabot na ning Disyembre ang mga Christian ning apil gyud sa tanan nga mga buhat ining kalibutan balik kay gusto man jud kalipay pirmi. Sa ato pa kung mo apil ka, isupak na ka sa imong gibasa. Kaya naman tayo gibasa, isupak ka na sa mga gisulti aning Biblia. So dili ta magsupak-supak ato ning tanawon maayo ang mga pulong sa Ginoo kay nagbasa man ta sa Word of God. So atong ikinabuhi kanunay ang mga pulong sa Ginoo aron di ta madalinas og balik nga dili ta mubulag sa atong pagtuo. Hugtan nato atong pagtuo diha sa atong Ginoo nga buhi. Dili kay kadto gyapon atong tradisyon ng agi. Humana man ta ana, nilabay naman na. So, mo-focus na ta nining atong pagtulunan karon nga panahon gyud sa grasya nga atong gisubay sa kang Pablo nga dispensational nga pamalandong nato. Ni ata ani. So di ta mahadlok. Unsa may ilang kuan sa atua, di ta mahadlok ana. Tungod kay kita nagbarog sa saktong pagtulunan. Ana ra na. Daghan gyud mo saway nato. Daghan kayo dili gusto ani. Mao nga kita lig-uno na nato atong kaugalingon sa atong mga pagtulunan. Mao ni ako kasulti karon no sa akong gibasa diri mahitungod yun ni Pablo, no? Amen. Nindot niyang mga gisulti, no? Dalaygon ang Dios nining kagabhion sa atong mga pagtuon sa iyang mga pulong, no? Ang Ginoo nakapaminaw gyud sa atong mga ang Ginoo nato naminaw sa atong mga gipangsulti unsay Right. atong gibuting kagabhion. Wa ta Amen. kakita pero siya naminaw og nalipay na himuot sa iyang mga kaanakan nga unsa man naghisgot sa iyahang mga pulong, no? Amen. Nindot kaayo ning atong mga Labi buhatingon. ng mga tinuod nga naminaw gyud kinsa ng tinuod nga naminaw. Na may uban gud nga naa sa presensya pero ang una-una tuwa sa laing dapit. Lisod kayo ang Ginoo May nakita nga na nga naminaw na iyang presensya na siya ani. Pero ang iyang una-una tuwas lagyong dapit. lisod na. Mao nga makit-an man gyud Ginoo kinsa ginang interesado maminaw siyang pulong. Nagkakalipay siya ng mga tawo ngay ngana. Nindot kaayo pero ang imong utok hain karon Kay na karon maingon ta nga way nakakita nato sa atong mga naminaw ba gyud tagwa kay wa man gyud ta kabaw sa ato karon kay online ra man ta kung naminaw ba gyud ta diha wala. Ang Ginoo nasayod gyud nato nga tinuod ba gyud tang naminaw siyang pulong or wala. na gyud di gyud Uban ta maminaw bitaw kita sila kay wa bitay makita kay layo ra bitaw mi online ra bitaw kanang klase nga Kristiyano ni nga wa gyud ang mga sa Ginoo ang iyang gilagahan ng mga tao. Looy gyud kaayo. Mao nga ang Ginoo di man gyud ta makalikay niya sa asa ta mo tago. Mao nga karong gabi una salamatan ako ang Ginoo gyud sa iyang mga pulong atong bagabasahon napay daghang mo exhortation nindot kaayo ang iyang mga word nga atong mabasa, no? Dalaygon ang Ginoo nining kagabhion sa atong pagtigom sa pagsulti sa saktong mga pagtulunan nining kagabhion. Salamat kaayo sa akong mga kauban nga nagapaminaw usab nining kagabhion sa atong pag-Bible study. Thank you kaayo Ginoo sa imong kaayo sa among mga kinabuhi karong gabhion na nagtuon mi sa imong mga pulong. All glory belongs to God. Amen. Amen. Brad.
Sa Acts 21, ang ako lang siguro ani isa lang ka verse kaning sa 25. As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing. So kung mayroon tag no such thing, emphasize siya nga wala siya ni exist, does not exist, or dili siya posible. Save only that they keep themselves from things offered to idols, from blood, and from strangled, and from fornication. So, ang pinaka-highlight diri no is kanang ang idols, ang fornication. So, kung nidagan ni sila pagka, example, kung nidagan pa ni sila pagka barangay captain, duha ra pilianan, it's either nagtay sila or bout-bout ra sila. So, imposible siya niingon si Apostle Paul. Hinahimo siya imposible tungod happen manggihapon siya sa ato ang generation karon. Kung unsa ta ka conservative sa una, ingon ana sad ta ka opposite karon nga makaingon ta nga gamay na lang gyud ang nagtabon sa iyahang flesh, sa iyahang unod, pero kasagaran tanan makita na gyud. So wala ba nakapangutan na ang matag usa nga moreklamo din sila nga nabastos sila or anything tungod ra pud di ay sa ilahang gibuhat, start sa ilang kagalingon nga mosuot og ingon ani. Syempre makasa na ang makakita nila daan. So dili lang sad ingon ana nga perspective, kung dili man tag fornication, ni dive in ta into mga lawas nun or mga unod nun nga wala pa ta naminyo. So isa sad na siya. And ingon ba diri sa Romans 6:12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. So sa pagbasa pa lang ani no, dili gyud siya dapat atong paundayunan atong unod no na bahin. Kay kung ato siyang paundayunan, wa makuan jud ka. Unsa na, mas slave gyud ka ana nga dapit kana nga face sa imuhang pagpanginabuhi. So dili gyud day siya angay. So makaingon sad ta diri sa 6:14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under Under grace. naman ta under sa loron, wala naman ta ng mga temporary covering of sin. So karon sa grasya kay gitangtang naman jud tanan natong mga kasalanan from past to present. So mo bitaw nang di na ta magsi pangayo pasaylo sa Ginoo kay di naman siya applicable nato karon, di man pareha sa una sa old or sa mga Jews nga magsiis lang burnt offering tungod kay mapasaylo sila, makover ilang sala. And Yun. karon sayon na lang gani kayo atong buhaton, pero makabalik-balik gyud gihapon ta sa atong sala no, tungod kay dili manggod ta murag dapat manggod ato yung dukdukon atong kaugalingon na dili ta motipas. Magpahayag gyud ta permi kay wala na biya ta sa dark karon, gibalhin na ta sa Ginoo dito sa kahayag. So nganong mobalik na ta sa atong sa unang tuok man kaayo ta sa mga pamaagi nato sa una. So tag traditions, malagot gyud ang uban kung mag-serve ta sa Ginoo no, kay bugat man gud ni nga mga doktrina ang King James, and then wala gyud siya ingon nga pareha sa upang Bible books ba nga gipang filter, gipang kuan, gipun-an. So kani siya is pure gyud ni siya nga pulong sa Ginoo. So mo na makaingon ta na natuog ta sa una, na burden ta, nakapoy ta tungod kay magsige man gud tag pray sa una. Gusto nato atong prayer mo sundon sa Ginoo. So kung dili gi siya mo come out in our own ways, malagot na dayon ta. Ato dayon pasanginlan nga nagabaan na jud ko ani da kay manggod ko mosimba pag last, or wala man jud gud ko magampo pag kuan. So di ba? So it all boils down to us kung magpahuna gid deeply nga ningon ana ta na ay consequence tungod kay sayop man sa atong pamaagi. So di ba? So ma-find out gid nato siya no, kung magbasa gid ta sa pulong sa Ginoo mo nang mabug-atan gid ta sa una, kay magpasulabi ra man gid ta sa atong own thinking ba.
wala man ta nagpahayag sa pulong sa Ginoo, wala man ta kuryoso nga magbasa ani kay mas ganahan man ta na manglingkod ra sa una, maminaw ta og kuan, mo na sila nga mas nindot pa maminaw kay mas makasabot ta kaysa mobasa ta. O di ba? So ato gyapong sala kay tungod wala ta naning kamot nga mopakli sa Bible or wala gyud ta nagpatudlo, wala ta naminaw sa rightly dividing the word of truth. So di ba? So while we walk in the word of the Lord manggod nga mo spread out ta ani, igid siya lalim ana ay mga balakid, although yes naata sa open country nga naatay freedom, pero ang atong pangutana gigabit ba nato sa sakto ang freedom nga gihatag sa Ginoo nato. Swerte kita karon kay kanang open country ta, makapanghatag tag trucks, maka-online ta, ingon ani exhortation, sharing sa lain. Pero sa ubang countries yan, kay ipamatay na sila. Most especially Middle East. Kita ko video nga documentary sa ilaha nga di gyud sila mosugot na ay masagol nga bisag kinsa nga wala mo worship sa ilahang God. So di ba? Kulba sa ilaha didto. Pero karon kana sakto North Korea patiyon sad sila. So muna siya kanang dili gyud ta ma-establish manggod sa atong tuhuan. Kay tungod mingon ta ay kapoy na kaayo pila na biya ta ka tuig ani nga kanang pagsige gyud tag paningkamot kay para para malipay ang Ginoo nato or para nila kanang mo na ni service nila sa Ginoo pero nakawang man jud gud siya tanan kung sa tinud-anay lang nahago pa ta kawang pa gyud atong gibuhat. So dili gid ta ka realize gid ani tanan kung dili man gud sad ta mag-usab o dili sad ta mo learn nga maminaw sa diay ta sa laing doktrina ba. Kay sa una sa atong naandan nga relihiyon mao ra man gyud ta. O di ba mga tanan ra ta sa uban sa may difference pareha ra man siguro ta. So di ba kibaw jud ko nga nakaagi gyud ta ani gyud tanan na kanang di gid lalim ang atong mga kaagi sa una. Pero bisag karon dili siya lalim same gihapon pero ana naman tay tinuod nga kalipay. Na divert naman atong attention. Di naman para sa una nga kumingon tag stress ta tinuod jud na siya nga stress. Dili siya pareha karon nga stress nga ta. Namproblema po pero mura na to giset aside ang problem. Kay tungod kibaw naman tas kamatuoran. Mas nalipay man ta sa kamatuoran nga atong nadungog karon ug nakatuonan. So kanisad Romans chapter 6 gihapon verse 16, know ye not that to whom ye yourself servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of the obedience to righteousness. So kung kung pangkalibutan ta, unod nun kita na nato mga buhaton, mga music, mga TV, unsa pa na adto ra ta og simbahan sa Domingo, maminaw ra tag pulong sa Domingo. So dako kay kanahian no. Pero kung adto gi ta mo obey sa righteousness sa pulong sa Ginoo, maningkamot man gyud ta. Ana gyud tay hadlok nga uy magtuon jud ko ani kay lain kaayo na wala tay ma-discuss or share or ana. So naa jud kay pagpaningkamot ba. Magbasa jud ka. So dili lang sad sa kana sa pag Bible study kun di man gyud ta makat-on kun dili pud ta mo study of our own, di ba? So dili not all the time man nga naa ta tanan magtakok ta kay maka Bible sharing ta, maka exhort ta, not all the time man. So dapat magkat-on ta nga ato siyang i-appeal sa ato ang daily. Naaman gyud ta kung mag-time management ta, naaman gyud ta maayo ta ana nga kaning orasan gin-ani ta. So atong i-insert ang pulong sa Ginoo. Kay in that way manggod ma-excite bitaw jud ta kung natay mga Bible sharing every weekend or natay mga pagtulunan ngayon ani ma-excite ta. Dili ta mo say no or di ta mo ana nga hindi man ko prepare kay bisag mo ana ta di ta prepare pa mo sige tagbasa ana man jud tay maikastorya. Kay na magyud tay mga tagsa-tagsa nga mga kaagi. So kana di ta patuok kay wala naman ta sa kung ano na naman ta sa grasya. So ato sang usbon ato hunahuna nga kanang mahiusa sad siya sa karon nato nga panahon which is a grace period. So kung maingon sad tag kanang at nasad ta sa idols, so kung ingon na sa tag idols, nag-play gid na siya
important role sa mga tao ron, no? Katong wala jud nagtuo sa tinuod nga Dios kay makakita ta naka-display na gyud siya bisag asa. Daghan na kay gipang pulit, magamay hangtod madako. Pero didto sila ni worship kay lagi ang mga tawo nga daghan kaayo ni siya mga milagro na natubag gyud. So muna ang mga tao gyud madasad gyud sila intan kay wala may nakatudlo pud nila. So ang uban pud na mga siguro mga ron nasilaw pud sa mga kwarta munang daghan na gyud kaayo nga atik sa relihiyon ron in short. So di na gyud nato maihap. So muna makaingon ta na diri sa kuan Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dili ta mosunod sa mga unsay nahiuso sa kalibutan kay mga fashion naman na, mga temporaryo ra na, mga wala ra na sila. Pero ang atong gi-estudyuhan karon, atong gipang-learn karon, mao gid ni naghatag og strength nato pulong sa Ginoo. Muna siya nagpunal kanato sa atong mga hunahuna nga dili ta mobutang og bati nga panghuna-hunaon diha. So ana ay pagbadlong. So kung unsay acceptable sa Ginoo, unsay standard nga gusto niya nga mao di atong sundon mo atong sundon. Dili kung unsa ang atong standard kay kung atong standard hagbong na tadaan sa tilug-anay lang diha sa pananaw sa Ginoo. Pero kung standard gani sa Ginoo, gipaningkamutan nato, napahimaya nato ang Ginoo, malipay man sad gyud ta, ma-feel gyud na nato. Kay kibaw man ta nga sakto ta, natay baruganan, natay basis. So dili nato siya usikan ang panahon nga mabalik ta sa ato ang old creature sa una. Kay kibaw ta sa una, wa gyud ta nahimuot at gid ta nalipay ato, empty gid kaayo ta ato. Pero karon ana may balaang espiritu na nagpuyo sa ato ang kasing-kasing, unang mabusog ta, labi na mopasa ta sa pulong sa Ginoo. Dili gid siya kawang ang atong mga gibuhat, bisag dugay ta mahuman ron, diin na or unsa, wala na nagmatter nato tungod ang atong giapas is unsa ang mga atong madunggan nga ma-learn nato sa mga exhortation sa matag usa. Kay puro man sad ni pulong sa Ginoo sad ang atong gi-exhort, dili man ni ato ang kaugalingon. Di man ni siya resume nga mao ato ang gistorya sa mga katawhan, kundi ang pulong man ni sa Ginoo nga out from our exhortation na ay learnings, lessons, and nindot siya balik-balikon tungod kay di man siya itching ear, kundi pagbadlong siya tanan nga kita magligon ta diha sa pulong sa Ginoo. So mao na mao lang akong ma-exhort karong kagabi una, honor, glory, praise belongs to God. Amen. So, na-explain naman, pero mga taga-focus sa akong, based sa akong knowledge na nasabtan. So, basahon lang usa na ako, no? And when they hear these things, both we, they are of that place, besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what mean ye to weep and break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also died at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And when he would not be persuaded, we see saying, the will of the Lord we done. So, we know no na this is Paul's journey to Jerusalem to spread the God's words. However, this moment, so makita nato sa mga following verses, daghan gyud mga pagsupak sa mga tao ngadto sa templo. So dili sa 12, 13, 14, no, ang ako lang gyud nakita is ang word na the will of the Lord be done. So makita gyud nato no that Paul is ready to sacrifice himself. He doesn't care what will be happen to him in the future because he doesn't care about his fleshly. Ang importante gyud is nakita ni Paul na nagserbisyo gyud siya fully sa Ginoo. So whatever it takes, whatever will happen to him in the future, wala na siya pakialam. So ang iya lang gyud is na serve niya truly ang iyang purpose ngadto dito sa mga Gentiles. So thankful kay siya ana no
although na ay mga tao ngadto na panahon nga gipugngan gyud siya pero wala gyud makapugong sa iya, so sama sa gipang share ganina sa ato mga fellow brethren, nakita gyud nato no kung unsa gyud ka die hard ang pag ang faith, kay about faith man gyud ni Paul ngadto sa Ginoo. So thankful kay ta karon no nga naa ka sa grace period kay wala gyud mga pagsulay, although kita freely gyud ta na maka-preach sa gospel kay sa una gyud no kay ikuan gyud ka sa karon makadawat og mga mocks, makadawat og mga judgment sa mga tao pero dili gyud same before no na kanang kung mo preach gyud ka sa word of God is na gyud instances na kulapahon ka, bubugon ka, and the instances pa is patyon pa ka. So makita nato diri no will of the Lord be done. So it means kinahanglan gyud i-spread ang iya word. It's because mao man gyud nay will sa Ginoo to spread his words. So wala na may kuan no kinahanglan gyud na madungog sa tanang katawhan. So makita nato na siya sa Ephesians 6:7 with goodwill doing of service as to the Lord and not to men. So wala na pakialam si Paul kung unsa ang mahitabo sa iya. Ang importante iya gyud na spread ang pulong sa Ginoo. Kay importante gyud kaayo na madungog both Greeks, Gentiles at saka sa Jews na madungog ang pulong sa Ginoo. Makita nato no na diri sa mga following verses like sa 27 onwards na si Paul niadto sa templo. So sa kanimang gud na panahon no kay dili man sa akong understanding dili gid allowed, dili gid mosugot ang Jews na i-spread out dito ni Apostle Paul ang pulong kay it's because nag-teach baya siya ngadto sa mga Greeks which is the Gentiles. So sa panahon pa sa earthly ministry ni Jesus Christ, we know that the Jews doesn't believe in him. So that's why Paul, si Jesus no tagaan bitaw niya special mission si Paul na mo-serve even though we know that Paul is a Jew itself. Kay sa panahon na Saul pa siya, di ba prosecutor man po na siya kaniadto pero the time nga gitagaan siya mysterious sa Ginoo og power, so ni-perform siya ang mga pulong sa Ginoo. So ang kaning mga Jews no momak gyud ni sila. That's why makita nato sa 27, 28, 29 nga dili gyud sila mosugot na si Paul mo preach nato sa katawhan kay ang ilay gyud kinsa man ni siya nga tao nganong mukuan man siya, nganong mo preach man siya, nganong kinahanglan man niya ikuan ang public ministry kay nganong iyaha man gubaon ang music law kay tungod ang mga Jews ato no dili gyud sila mosugot na ma-spread ang word of God kay mag-stick man gyud sila sa law. So dili gyud sila gusto no na i-brought ngadto ni Apostle Paul ngadto sa temple ang gospel kay dili man gyud sila motuo na Jesus is the Lord, Jesus is the Christ. Dili gyud sila motuo even though niabot na ang panahon maski pa gani sa una pa sa earthly ministry ni Jesus Christ wa na guys sila nito hantod sa namatay na lang siya og nabanhaw, how much more na kani si Apostle Paul is he's from the Jew and Greek kay mo bitaw siya ang gidala kay special man siya. So makita nato no na hantod karon daghan gihapoy mga katawhan na dili gid mo believe na siya gid ang Ginoo si Jesus Christ. So ang learning sa manggod ani kay ilaha gid gi-stop up si Apostle Paul mo bitaw sa mga following na mga chapters diri na bitaw ang persecution niya kay mao naman ipadulong naman siya i-persecute ani kay tungod kay dili gyud nila i-accept na ipadayon ni Apostle Paul ang pulong sa Ginoo. Pero si Apostle Paul aware siya na mo na nay mahitabo siya, so he doesn't care no even though na wala man gid siya kita sa iyang future unlike Jesus Christ na siya man gid ang Son of God, pero ang purpose gyud ni Apostle Paul is ma-spread out niya ang pulong sa Ginoo kay the will of God no kay is all meant to be saved kay katud yung mga katawhan at that time sa Jerusalem wala man gyud to siya naluwas. So sa nagdaang panahon daghan baya kayo nituo sa pulong ni Apostle Paul ngadto sa Ephesus o katong sa mga kaniadtong lugar sa Athens. However sa pag-abot niya ngadto sa Jerusalem pinakakuan man gyud ng mga tao gud kanang kung sa ano pa ba pinakagahi gyud ni sila kay dili gyud sila mosugot na ang ilang natuuhan na law which is the words na kuanan ba kanang
punan o kanang pulong sa Ginoo na matanggal ang ilang relihiyon. So mo lang di na sila mosugot no na ma-spread og paminawon ang pulong sa Ginoo. That's why it's very sad to know na ang nahitabo diri kay Apostle Paul is grabe gid siya ka nang luoy gid kaayo. So thankful kaayo ta sa karon kay maski padaghan kay di mo tuo sa ato, at least makapanghatag pa ta og gospel tract sa kadaghanan, labi na sa Pinas nga open siya na country, unlike diri na medyo magduha-duha kami, mangita kami o kinsa lang gid ang ma-sharean. It's because nagdagan man mi diri sa Muslim nation, which is mo man priority sa kaninga lugar sa Middle East, ang kanang kuan man gid sila lahi man gid ilang kuan diri no pagtulunan. So mo bitang thankful kaayo na sa atong lugar no, although na grabe gyud most man gyud ang kanang mga high churches dira, pero ang importante kita as ambassadors for Christ nabuhat gihapon nato ang atong purpose na ma-share ang pulong sa Ginoo, labi na naata sa rightly divided. So grateful ta, although daghay mga tao na sama sa tingol nga masita ganina na daghay gaano sa iyan no gakontra kay mao lagi di man sila gusto na mahibal-an ang kamatuoran, but at least wala gihapon ta mapariha sa kaniadto kay Apostle Paul ba na naipuruhan na pwede tang patyong, naipuruhan na pwede tang kanang i-prosecute, di ba? Kay sa Pinas open country raman ta, so sa democracy na man gyud tay rights na kung unsa atong i-share. So mo nay naka-difference. So thankful gid kay ta sa tanan kay ang importante man gyud sa karon sa mga tao na mga lost ang souls, they need to be saved. That's why we should share the word of God kay importante gid kaayo no. That's why every opportunity knocks. That's why si Paul bitaw before no maski asa gid siya mo adto di gid niya i-let go ang opportunity na di niya ma-share ang gospel. So maski unsay mahitabo sa iya kaniadto sa mga nagdaang verses sa Acts, grabe gid ang iyang ministry. Maski kinsa gud iyang gipang sa sugod pa gud nakatong gibuno siya mga bato or unsa pa gibuwas sa gipriso, wala gid siya ni undang. So grabe gid ang faith of service ni Apostle Paul. So makita nato no sa 1 Timothy 2:4, who will have men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So importante gid mahibal-an ang kamatuoran, kay kung dili mahibal-an ang kamatuoran so kawang gid ang tanan, luoy kay ang mga kalag na wala na kabalo sa truth. So mora na no, kani manggod siya makita manggod nato ang mahitabo day by day at that time kay Apostle Paul, nakatong padulong na gid siya sa temple na iyahan na gid i-share ang kanang pulong sa Ginoo. So mora niya ako nasabtan no. So glory to God. Amen. Discuss naman gyud tanan no. Kulang tong i-summary lang gyud ang Acts 21 kay basically ministry man ni Paul no, which serves as an example nato kung unsa gyud ang ato ang commitment no dira sa pagministry. So Paul sought to be an example for us na tinud-anay gyud ang ato pagministry, wala gyud duha-duha, at the same time ug nasabtan ba nato kung unsa gyud ang atong gibarugan. Kay dili baya ni talim no ang mga lagad sa Ginoo. So it takes time, commitment, dedication, at the same time naa gyud tay mga sacrifice sa atong kinabuhi. Sometimes we sacrifice time to the extent na natay win og souls para sa ingarian sa Ginoo. So basically kaning Acts 21 makita nato diri no. This is about events no leading to Paul's arrest in Jerusalem. Pero kani si Paul manggod wala gini siya gilangan na panahon. He knows no kanus agyud siya na ma-execute. However, he remains to be steadfast in his faith. At the same time, he is committed. So just like Jesus Christ no sa iyang ministry, may numdom nato na anagi daghang higayon na istone na sa mga tao ang Ginoo, na ay daghang attempt pod na gusto na gyud sa Ginoo na mapatay siya. Gusto na gyud sa tao na mapatay ang Ginoo. However, it's not yet his time. But Paul knows his time man. Pero sa kanina higayon mo nang iyang gibarugan na kailangan gyud siya moadto. It's because God has revealed that message that he must go to Jerusalem, even if it means his life. So
bisan man lang mamatay siya dira, wala na niya makita no as a way of escape. Kay pwede ra ba gyud na just like Jonah, gikyasa niya ang iyang mission no. Sugo siya sa Ginoo pero nitipas siya. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, ana ay nahitabo na storm. So muna nalabay gyud siya sa dagat. Wala gyapon siya choice, napaingon gyapon siya dito sa iyang ministry. Which is katawanan kayo kay ang ministry di ay ni Jonah dito sa Nineveh, that is modern day Iraq di ay. So makita pod nato unsa ang kaagi sad sa Iraq no. So dili gyud ay lalim ang ministry ni Jonah. Pero balik ta sa concept, if ikaw mga lagad ka sa Ginoo and if you know what lies ahead na it will cost your life no for the sake of Christ. Kung dili gyud ka tinud-anay na Kristohanon, mo back out man ka. Pero Paul, because he is committed towards his ministry to God, whether or not no, unsay may tabo niya, unsay gi-reveal na Ginoo sa message niya ka, kailangan siya muwali dito dapita, dili siya mo balibad. But instead, he chose to continue that journey. It's because committed siya dira sa Ginoo. At the same time, indeed, gusto siya na in the end, he will fought a good fight. He'll finish the course and he will keep the faith. Mao gyud na siya barugana ni Paul no na di siya gusto na anaa siya dakong tulubagon, but instead na sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, nabuhat niya ang tanan. Nagitugo sa Ginoo sa iyaha because he is called to preach there. So makita nato diri no na anaa nagidaghan na niya that there is danger that awaits him. However, Paul is determined to continue his journey. So muna, Paul and his companions depart from Tyre and reach Caesarea. They stay at the house of Philip, one of the early disciples, no, who had 4 unmarried daughters with a gift of prophecy. So while they are in Caesarea, a prophet named Agabus comes from Judea. Then he takes Paul's and binds his own hands and feet and prophesies that the Jews in Jerusalem will bind Paul and deliver him into the hands of the Gentiles. So, but pasabot ani, kani siyang sitwasyon na naka-prophecy sa may tabo ni Paul, kabaw na jud si Paul ani, na-reveal na ni sa iya ang message. However, that does not stop him from going to Jerusalem. It's because mo man ang iyang punto, ang pagwali sa pulong sa Ginoo. So in response to the prophecy, Paul, along with local believers, urge him not. Ipugan siya, daghan kay pagpugong no sa iyaha. It's because they are also concerned with the life of Paul. Nakita man gud nila matinud-anon si Paul sa iyang pagministry sa Ginoo. Di siya mangayog bayad, and then he displays this love and compassion towards his brethren. O sa katong mag-ministry niya, makita na to. However, dili ni siya mo ihindran si Paul para dili siya magpadayon. It's because wala niya nakita ang kamatayon as a way na threat sa iya, but instead he sees death as victory. Muna makita gina nato no na for to me to live is Christ, but to die is gain. Ginansya gina ni Paul ang mamatay siya. Unsa may kapuslanan sa kinabuhi? Manginabuhi taning kalibutan na puros ra gyud problema, puros kasakit. And even in the time of Paul, it is not in freedom, no? Ang pagwali in the name of Jesus. So, grabe ang suffering, grabe ang persecution, and in fact, niagi pa siya imprisonment. But, ang katong mga butanga, niagi na sa iyaha, he used it for the name of God. He was imprisoned, he was in bonds for the name of Christ. Gigamit niyang opportunity para anaay mawin na soul to Christ. So, what about us? Makita na to no sa dagang nagpugong ni Paul is steadfast siya, at the same time consistent siya na muadto gyud siya no matter what he will face. What about us? Do we have this boldness and confidence no that even if we will face some danger, are we willing to share the good news? So bisan man lang no kay sa atong panahon, we are in the free country man, we could share the gospel. Asa man gyud ta kutob sa atong pagbarog dira sa Ginoo? Is it ba na will we be like Peter na mo deny siya
Kaya naman to instance, deny man gud si Peter na nagkuyog siya sa Gentiles kaya nakita siya ba? Are we also like Peter na mo deny puta sa ato ang faith? It's because we want to save our lives. So, naay dagang opportunities no or anaagi dagang scenario sa atong kinabuhi na ma-challenge atong faith kung mabarugan bitaw na nato ang Ginoo sa kana na higayon. That calls for us kung unsa gyud ang matter sa atong kinabuhi, whether it be our life on earth or our life here when we end here on earth. Is it ba na will we be like Paul that we would say to ourselves and confident enough to say that to live indeed is Christ and dying is gain? Ginansya baka nato ang kamatayon or will we want to stay kay daghan patag pangandoy sa kalibutan? Yes, namagyud tay mga aspirations no. However, ana, kinsa magyud atong mas gi-priority sa atong kinabuhi? Ang kani siyang Book of Acts, this is not for us, but it would serve as an example, as a reference nato sa atong pagministry kung unsa gyud ang ato ang gibarugan isip Kristohanon. That will we be confident enough to share the gospel no matter what it takes? So unsaon na to pagbarog ing ana ka confident no? We should be grounded by the word of God. And at the same time, we need to be dedicated through prayer, meditation. And also, i-fix na to kung unsa atong focus of whether it be this world or atong focus is of God. So we should set our affection on things above, not on things on the earth. Paul is a good example that indeed, just like Christ, he suffered for the sake of us. Si Paul, ni-suffer siya for the sake of Christ. How about us? Are we willing, no, to reach that point for the name of Christ? So even sa atong mga boss, sa atong mga trabaho, are we willing to have that extra hand na mo reach out yun sa ilaha para ma-sharean sila sa gospel? Pero namang giusahay no na lisod ang mga sitwasyon. But ang intention mo gid ani or labing mensahe gid ani is that are we willing to fight for the sake of Christ? So na instances gid ana mabot sa atong kinabuhi and kana siya sa atong kaugalingon. We will all hope na ug maabot ng panahon na dili ta mauwaw to say that we are indeed a Christian and that we are proud to share the good news of Christ. Especially no kaning naa sa ato ang country, because it's difficult to share, especially na sa Middle East. Kana it will really cost you death. It's because lahi ang belief nila. However, kung naata diri sa Pilipinas, for example, naamang gitay usay no mauwaw ta mo share sa ato ang mga amo. Are we willing to go an extra mile gyud na mo share gyud sa ilaha? Inumdom na ko no gahapon sa verse sa Acts 20 ni ana siya na wala na gyud siya tulubagon. 3 years siyang nagministry sa Ephesus. Wala na gyud siya responsibility. It's because he has done the work. Will we also be like Paul na makaingon gyud ta confident ta na sa akong tanan na mga kaliwat, sa akong tanan na mga niagi sa akong kinabuhi, mga tao akong na sinati, acquaintances, friends, family, ako gyung na-sharean sa gospel. Na wag yung isa na ako gyung gipasagdan. So anagi times no na murag wala gyud nato na sharean. A simple giving of tracts will do. Ang importante gid sa atong kinabuhi no is magpadayon ta. And we must not forget to share within sa atong circle, sa atong family, friends, and most especially po mga acquaintances, because that is a call for salvation. Nakita mo gigamit sa Ginoo para makashare nila. If they will not receive the gospel of Christ,
dili na nato tulubagon, it's because it is their choice. We will not win everyone. Christ did not win everyone, but victory has already been won on that cross. However, it is a matter of choice sa matag usa to receive that blood. So kana padayon lang gyud ta, dili lalim ang mahimong Kristohanon, pero hopefully na sa ato ang pag-mature, sa ato ang pagtuon og maayo diri sa pulong sa Dios, mas nilig-on, mas nihait, ug mas anaa tay kusog, and mas mubarog ta dira sa kamatuoran. So padayon lang gyud ta sa pagpangalagad, and remember in the end, 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain in the Lord, because ang atong ipalipay ang Ginoo, dili gyud ang tao. So we should be like Paul as an example, that whether or not kay bawta unsay ma-face nato na risk, we're still willing, no, to stand for the sake of Christ. So all glory and honor, praises belongs to God. Amen. Akong exhort na kuan. Buhat kapitulo 21 bersikulo diri ko sa 12, 13. Kung sa diha nga kami nakadungog niini nga mga butanga, pareho nga kami ug sila nga gikan ni anang dapita mihangyo kaniya sa dili pagtungas sa Jerusalem. 13. Unya si Pablo mitubag unsa ang gipasabot ninyo sa paghilag o sa pagpika sa akong kasing-kasing, kaya kuandam nga dili kay kapuson lamang apan sa pagpakamatay usab dito sa Jerusalem alang sa ngalan sa Ginoong Kristo. O ni no, kuan gyud kayo ang pagkuan ni Apostol Paul, pagkuan niya, pagministry niya sa kang Ginoong Kristo nga yang yang gipamatud-an nga mao gini si Kristo. Muna nga grabe gyud ang iyang kuan, patay gina, lunlon patay gini iya, o basta tungod sa ni Ginoong Kristo. Munang bisan siya gidid-an diri no sa desya kuan Lucy, sila nakadungog no nini nga butanga, pareho nga kami sila magpagikan sa dapita. Mihangyo sila ni sa mga sakop ni kuan sa Pablo nga dili gyud unta siya mo tungas dito sa Jerusalem, kay ang Jerusalem nagpaabot niya dito, kay siya lagi may tabo niya dito sa Jerusalem, kay siya man ang kuan sa atong Ginoong Kristo. Mo nga ginadili unta siya nga moadto dito, pero ditubag man si Pablo, i-restresi, unya si Pablo mitubag, unsa ang ipasabot ninyo sa paghilak o sa pagpika sa akong kasing-kasing. Dihilak man ang mga lugar katawhan nito, kay dili ilagay gusto nga si Pablo na mahitabo niya dito sa Jerusalem kung mobalik siya dito, moadto siya dito. Muna nga di man gyud mapugngan si Pablo tungod sa iyang buluhaton sa atong Ginoong Kristo. Bisag unsa pa sila naghilak sila ipasabot nga ang iyang kasing-kasing ni lugar ni Pablo murag gipikas sa ilang paghilak. Munang si Pablo nang andam gid siya bisan pag ingon anang may tabo, unsay may tabo niya, andam siya bisag unsa ang maaguman niya dito sa Jerusalem. Muna nga andam siya nga dili lang gapuson, kay gikuhaan naman siya og gapos ani, gitangtangan siya sa gapos niya sa pagka kuan, kay siya may na lugar kuan ba kanang sangyaw sa atong Ginoong Kristo. Munang ikuhaan siya gapos diri sa kuan, og imong basa diri sa may agabos. Muna nga
bisan pag kuan siya unsa gapuson pa siya dito. Dili lang gapuson. Andam siya magpakamatay. Usab didto sa Jerusalem alang lang sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Nya mo na. Kahimo ba kisa may makahimo nato karon nga kita mga Kristohano na anak kung kita magsangyaw sa pulong sa Ginoo sa anang mga dapita nga lisod kaayo isangyaw ang pulong sa Ginoo nga ikaw makontrahan ka patyon kadto kapuson ka na ba ay ingon nato ka makahimo ano pilaagi sa ni Paul muna nga kaning gyud pagtulun-an gini nato na ang pag kuan ni Paul pagpangalaga diha sa atong Ginoong Hesukristo kuan gid siya kanang bisag unsa kapait kasakit ang iyang gibati bisag ang kaluyahon niya bisan gipiit siya gawon siya mga katapusang may tabo niya andam siya magpakamatay tungod lamang sa atong Ginoong Kristo munang aning atong dibasa no kaning sa 13 no ilni jud kayo ang pulong sa ni Pablo kay gibarugan din yang pag alaga diya sa atong Ginoong Kristo kay kasagaran ka sa mga tao dito kung dili man mituo ni Ginoong Kristo kay kuan daw si Ginoong Kristo dili daw Dios mo nang si Pablo gyud ang na himungtan sa tanang mga Hudiyo dito ang wala mo tuo mo nang masalamat sa tanong nga kita sa magsangyaw sa pulong sa Ginoong Kristo na ang pulong sa atong Ginoong Kristo isangyaw daaman sa uban siyang dinhis pagkakaroon nato naaman sa musupak nato na may makontrahan mga nita na may maingon mga ilang uban unsa na po nang imong panghatag ya makaon na mura bag kuan ba bugal-bugal nanghatag kag bugal-bugalan ka sa man na kwarta kakaon ta ana Wala. kung nagabugal-bugal nagsangyaw ta sa pulong sa Ginoo kaniya mo ni yung balita sa kaluwasan sa matag usa nato nga nagtuo diha ni Hesukristo yang tao di pa makasabot og unsa na kung sa may imong gituhan tuo ba ka sa Ginoo siya tuo sa Ginoo Hesukristo unsa may gituhan nimo ni Hesukristo nga siya magluluwas nimo may magluluwas unsa paagi sa pagluwas siya ako kabaw basta kay nagtuo ko niya luwas ko wa siya kabalo kung siya paagi sa kaluwasan munang kanina na ko basahan ni kay naadiri ang paagi sa kaluwasan pinaagi sa pagkamatay niya sa krus sa dugo muna ang grasya nga libre kaluwasan diha ni Kristo sa dugo kung mutuo ka diha niya na ikaw luwas pero mutuo lang ka ni Jesus Kristo nga nagtuo ka nga luwas ka niya wa ka kabalo kung siya kaluwasan wala ka nito kung siya imong gituan si Jesus Christ ba yun ang Ginoo ba muna nga ako naghatag ko aning basahon nga mayong balita sa atong Ginoong Kristo nga mooy manuluwas natong tanan muna nga kita no makuansad nato no sa panahon ni Pope Pablo nga lisod kay ang tao gyud og kuan gyud kanang gahi gyud lisod pasabton munang usahay kanang dili kay usahay dumtan gid ka kanang kontrahan ka labi na ang tao nga imong maduulan wala gi pagsabot wala bay kahayag diya sa Ginoo way pagkamatarong muna nga nagpasalamat sa taning atong Bible study no nga atong mabasa sa ayang mga pulong nga atong masabtan og unsay paagi ug unsang pagsabot nato nga unsa kita makasabot ug unsa pag-exhort mo na nga ako no magpabilin ko nga maminaw ko sa mga exhortation pero ako para sad ako makakaton sa uban natong kaubanan. So salamat tas Ginoo no sa ato ang accomplishment karon nga nakahuman ta sa Acts chapter 21 so Acts chapter 22 na sa ta. So
akong pasalamatan gyud ang Ginoo sa iyahang grasya. Out of His love and mercy nga gitagaan gyud niya free salvation through Jesus Christ, our Savior. Na by faith in His blood, we were forgiven, we were reconciled, justified, and redeemed, and we will be forever with Him. After this life, we will be forever with Him in heaven. So, diha atong kalipay. So, karon anto sa ta napatas kalibutan, padayon ta pagtuon aron malipay ta, padayon ta pag obey gyud mao gyud key. Obey what you learn from His word rightly dividing. Aron ta malipay ta, no, makatubo ta, malipayan atong Christian life. So, grace and peace to all, and see you on next week. So, let's pray before we close this Bible fellowship na to sa September 9, 24. So, let's pray. I would like to ask Sis Darlene to pray our closing fellowship. Okay. God. Sige, iduko na to atong mga ulo, atong i-prepare atong mga kasing-kasing sa pag-ampo diha sa Ginoo. Lord God, Heavenly Father, salamat Lord kay always good ming madaugon every time nga makagather me together para among tukion ang imuhang pulong, Lord God. Salamat sa imong pagluwas kanamo nga kami nasilyuhan sa imuhang balaang espiritu, Lord God. Maingon namo Lord sa Corinthians chapter 1 Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Salamat, Lord, sa power ni imong gihatag kanamo, Lord God, wherein kami nadasig sa imong pulong, ug kami makakabig pug ubang mga kalag, Lord God, nga pwede namong matamnan og seed, Lord God, sa ilang kasing-kasing nga mo-grow sad sila into the knowledge of truth diha kanimo. Madaugon kami always, Lord, nga ana-ana ka sa among kinabuhi tungod kay wala na nangitngitan among hunahuna, Lord God. Dili na miingon ana ka wala na may mga doubts, mga fears diha kanimo, Lord, but instead na ilisan siya sa kadasig, na ilisan siya, Lord God, nga ma-righteous mi diha atubangan kanimo, Lord God. Nagahatag og pagdasig ang imuhang pulong nga among mabasa, among ma-enrich, ma-full namo ang among kalag, Lord God, tungod kay dili day namo dapat hatagan og full attention ang pangkalibutan, Lord God, kung dili ikaw nga among tinuod nga Dios nga mo'y galuwas diri kanamo, Lord God. Salamat sa matag usa kanamo, Lord, naglig-on gihapon sa imong pulong, nagaampo gihapon sa matag usa, Lord, nga hopefully ang matag usa, Lord, dili unta mo undang kun dili magpadayon bisag unsa kalisod ang amo ang journey diha kanimo, Lord God, tungod kay diha kanimo ikaw ra gyud ang among paglaom, Lord God, ug wa nay lain. Ikaw ang tinuod nga Dios nga among praise, among honor karon, Lord God, sa panahon sa grasya ug wa nay lain, Lord God. Salamat sa imong panagtigom kanamo, Lord, nga kami nasad ang matag usa kanamo nga nagthirst sa imong pulong, napuno na sad kami, Lord God, nabusog na sad kami. Among tapuson ang amo ang kagabhion karon nga puno og pagpasalamat. Halad pasalamat diha kanimo, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo Amen. managita. So, Grace and peace sa tanan. peace to all. Presente sa tanan. Gabi. Grace and peace. Bye-bye. Bye-bye, amping mo.